Ibinenta, ipinagkanulo, itinapon na parang basura. Sa gabing dapat ay sa kanya, nakita ni Solana de Vega ang kanyang asawa at matalik na kaibigan na halatang nagtataksil sa kanya. Wala kang kwenta. Sigaw ng lalaking minahal niya, sabay tulak sa kanya palabas sa gitna ng malakas na ulan. Ngunit sa pagbagsak niya, isang anino ang sumulpot para saluhin siya. Isang tinig na puno ng kapangyarihan ang dumagundong, "Sinaktan mo ang anak ko." Paano babangon ang isang babaeng inagawan ng lahat? Hindi ako nagbayad para sa isang yaya. Nagbayad ako para sa isang anino. Tandaan mo iyan. Ang mga salitang yon, sinlamig ng marmol na sahig na kanyang kinatatayuan, ang sumalubong sa diwa ni Solana. Kasasara pa lamang ng pinto ng kanyang maliit na silid sa mansyon, ngunit ang tinig ni Don Tiago de Vega ay tila isang multong humabol sa kanya, tumagos sa makapal na kahoy at bumaon ng malalim sa kanyang pagkatao. Dahan-dahan, halos nanginginig ang kanyang mga kamay. Inilapag niya sa ibabaw ng komoda ang kaisa-isang bagay na nagbibigay kulay sa kulimlim niyang mundo. Isang maliit na fotografiya sa loob ng luma, ngunit malinis na frame. Nakangiti roon ang kanyang yumaong asawa habang buong pagmamahal na nakatingin sa batang bersyon ng kanilang anak, si Elias. Iyon ang kanyang santuwaryo, ang kanyang lakas. Ngunit sa ilalim ng bigat ng mga salita ni Don Tiago, ang init mula sa larawan ay tila sinipsip ng malamig na hangin ng silid. Isang anino. Iyon lang ba ang halaga niya rito? Isang aninong walang mukha, walang damdamin, walang karapatang mapansin. Hinigpitan niya ang hawak sa frame, ang gilid nito'y bumaon sa kanyang palad. Ang sakit ay nagsilbing paalala na siya'y totoo, na siya'y humihinga. Sa pagpasok niya ba sa hawlang ginto na ito, kalayaan din ba ng puso niya ang kanyang isinuko? Nagsimula ang lahat kaninang umaga. Ang pagpasok nila ni Elias sa malawak na tarangkahan ng De Vega residence ay parang pagpasok sa ibang mundo. Ang mansyon ay malaki, marangya, ngunit may nakabibinging katahimikan. Ang bawat muebles ay nababalot sa puting tela, tila mga kalansay na naghihintay ng pagbabalik ng buhay na matagal nang nawala. Sinalubong sila ng isang matandang kasambahay, si Manang Celia, na may mukhang pagod ngunit may bahid ng simpatya sa mga mata. Inabot nito sa kanya ang isang makapal na listahan ng mga patakaran. Bawal hawakan ang anumang personal na gamit ni Sir Tiago. Bawal ang maingay, lalo na kung narito siya. Bawal magtanong tungkol sa yumaong senyora. At higit sa lahat, diniinan ni Manang Celia ang huling habilin. Huwag mong susubukang kausapin si Senyorita Alana kung hindi kanya kinakausap. Si Senyorita Alana. Ang dahilan kung bakit siya naroon. Ang batang babae na ayon sa ahensya ay nangangailangan ng espesyal na kalinga. Natagpuan niya ito sa isang madilim na silid-aklatan, nakaupo sa tabi ng isang bintanang salamin na mula sahig hanggang kisame. Nakatingin ito sa malawak na hardin sa labas, ngunit ang mga mata nito'y blanko, tila hindi nakikita ang ganda ng mga bulaklak. Siya ay isang ibon sa loob ng isang ginintuang hawla. Nakalimutan na kung paano lumipad. Senyorita Alana, maggalang na bati ni Solana. Hindi ito lumingon, hindi ito kumibo. Tanging niyang anino nito sa sahig ang gumalaw ng bahagya, na para bang yun na lamang ang buhay na bahagi ng kanyang pagkatao. Ang pagdating ng hari ng mansyon ay nagpabigat sa hangin. Ang tunog pa lang ng mga sapatos ni Tiago de Vega sa marmol na sahig ay sapat na para manigas ang mga kasambahay sa kanilang kinatatayuan. Isang matangkad na lalaki, may matalim na mga mata at panga na tila laging nakaigting, dumaan ito sa kanyang harapan. Hindi man lang siya tinapunan ng tingin at dumiretso sa kanyang opisina sa ikalawang palapag. Ang kanyang presensya ay isang bagyong hindi nangangailangan ng kulog at kidlat para iparamdam ang kanyang lakas. Subalit kung may bagyo, mayroon ding ahas na gumagapang sa katahimikan. Si Renato, ang pinsan at kanang kamay ni Tiago, ang sumalubong kay Solana
na may isang ngiting hindi umaabot sa kanyang mga mata. "Solana, right? Welcome sa De Vega Mansion," sabi nito sa magkahalong Ingles at Tagalog. "Pagpasensyahan mo na si pinsan, ha? He's just been through a lot. Masyado siyang nasaktan sa nakaraan. But I'm sure you'll do great here. Mabait naman yan, hindi lang halata. Just let me know if you need anything at all." May kung anong kumirot sa pakiramdam ni Solana. Ang kabaitan ni Renato ay tila isang kumot na manipis na sa ilalim ay may tinatagong lamig. Sa paglilinis niya ng malawak na silid ni Alana, napansin niya ang isang bagay na nakasuksok sa isang makapal na libro sa ibabaw ng mesa. Isang rosas, ngunit hindi ito sariwa. Ang mga talulot nito ay tuyot at kulubot. Ang dating matingkad na pula ay kulay na ng lumang dugo. Dahan-dahan niya itong hinawakan. Ang kanyang mga daliri ay marahang dumampi sa bawat lantang bahagi nito. Sa isang hawlang puno ng yaman, isang patay na bulaklak ang tanging kayamanan ng isang malungkot na prinsesa. Ramdam ni Solana ang bigat nito, hindi sa kanyang palad, kundi sa kanyang puso. Nabalik lamang ang kanyang diwa nang maramdaman niya ang isang presensya sa kanyang likuran, si Tiago. Nakatayo ito sa may pinto, ang mga matay nakatutok sa rosas na hawak niya. Ang tingin nito'y tila isang matalim na kutsilyo. At doon ito, binitiwan ang mga salitang humatol sa kanya. Pagkatapos siyang iwan sa kanyang silid, ang huling habilin ni Tiago ang umalingaw-ngaw sa 4 na sulok ng kwarto, isang pangungusap na naglatag ng isang pader na tila imposibleng gibain. "Gawin mo ang trabaho mo," mariing sabi nito bago siya talikuran. "At ang trabaho mo ay malayo sa anak ko. Huwag na huwag mong pakikialaman ang buhay niya. Naiintindihan mo?" Hindi na nito hinintay ang kanyang sagot. Ang pagsara ng pinto ang nagsilbing tuldok. Naiintindihan ba niya? Oo, naiintindihan niya ang utos. Ngunit ang hindi niya maintindihan ay kung paano niya susundin iyon. Kung ang mismong kaluluwa ng isang batang nangangailangan ng saklolo ang siyang kumakatok sa puso niyang matagal nang sanay na mag-aruga. Kinabukasan, napatunayan ni Solana na ang katahimikan sa mansyon ng mga De Vega ay isang sakit na nakahahawa. Sa hapagkainan, ang almusal ay parang isang ritual na isinasagawa ng mga kaluluwang hindi magkakakilala. Ang mahabang lamesa na gawa sa makintab na nara ay puno ng pagkain, mga prutas na tila ipininta, tinapay na bagong hango sa pugon, at mga pagkaing umuusok pa. Ngunit walang sino man ang tila natutuwa sa biyaya. Si Tiago ay nasa kabilang dulo, ang mga mata ay nakapako sa isang tablet. Ang kanyang muka ay kasing tigas ng pader na hindi matinag. Si Alana, sa kanyang tabi, ay tinutusok-tusok lamang ng tinidor ang pagkain sa kanyang plato. Gumuguhit ng mga hugis na tanging siya lang ang nakaiintindi. At si Renato, na nasa tapat ni Solana, ay pilit na lumilikha ng usapan na namamatay bago pa man ito mabuhay. "Beautiful morning, di ba, Tiago?" Pagbasag ni Renato sa katahimikan. Isang ungol lang ang isinagot ni Tiago. Hindi inaalis ang tingin sa screen. "Alana, kumain ka, Hija. You need to eat para lumakas ka," muling sabi ni Renato. Ang boses ay puno ng pekeng pag-aalala. Hindi sumagot si Alana. Sumuko si Renato at bumaling na lang sa pagkain. Ang tanging maririnig sa malawak na silid ay ang marahang pagtama ng mga kubyerto sa porselanang plato. Isang tunog na mas nakabibingi pa kaysa sa isang sigaw. Mula sa kanyang kinatatayuan sa gilid, naramdaman ni Solana ang bigat ng yaman na hindi kayang bumili ng isang simpleng halakhak. Matapos ang walang buhay na almusal, dinala ni Solana si Elias sa malawak na hardin. Iyon ang tanging lugar sa mansyon na tila humihinga. Habang nagdidilig si Solana ng mga halaman, naupo si Elias sa ilalim ng isang puno ng mangga. Mula sa kanyang maliit na bag, inilabas niya ang isang lumang music box na gawa sa kahoy. Ito ang tanging naiwan sa kanya ng kanyang ama.
Dahan-dahan niya itong binuksan. Isang malambing na himig ang lumutang mula sa maliit na kahon. Isang pamilyar na lullaby na tila yakap sa pandinig. Ang musika ay kumalat sa hangin. Umakyat patungo sa mga bintana ng mansyon. Sa loob ng kanyang silid, narinig ni Alana ang himig. Natigilan siya sa pagbabasa. Tila isang invisible na sinulid ang humila sa kanya patayo. Dahan-dahan, lumapit siya sa bintana. Ang kanyang mga mata ay hinahanap ang pinanggagalingan ng musika at nakita niya si Elias, mag-isang nakaupo. Ang atensyon ay nasa umiikot na balerina sa loob ng kahon. Sa unang pagkakataon, sa loob ng mahabang panahon, may ibang bagay na pumukaw sa interes ni Alana. Parang isang uhaw na manlalakbay na nakarinig ng lagaslas ng tubig. Dahan-dahan, lumabas siya ng kanyang silid. Ang kanyang mga paa ay halos walang tunog na tumapak sa sahig. Nagtago siya sa likod ng isang malaking haliging marmol sa may veranda, sapat lang para masilip ang hardin. Pinanood niya si Elias. Ang dibdib niya ay may kakaibang kaba, isang halo ng takot at pagkasabik. Ngunit ang munting sandaling iyon ay hindi nakaligtas sa mga mapanuring mata ni Renato. Mula sa kanyang opisina sa itaas, nakita niya ang eksena. Isang malamig na kislap ang dumaan sa kanyang mga mata bago ito napalitan ng isang mapagkunwaring ngiti. Kinuha niya ang kanyang telepono, nagpanggap na may tinatawagan at sinadyang lumabas sa veranda kung saan malapit si Alana. "Yes, Tiago." Sinadya niyang lakasan ng boses. "I'm closing the deal now." "Oo, malaking pera ito. Kailangan nating maging maingat. One wrong move and everything could fall apart." Ang malakas at biglaang boses ni Renato ay tumarak sa katahimikan na parang isang punyal. Nagulat si Alana. Ang kanyang pagkasabik ay biglang naging takot. Tila isang usa na nakakita ng mga ngaso, mabilis siyang tumalikod at halos patakbong bumalik sa kanyang silid. Ang pinto ay marahan ngunit mabilis niyang isinara. Ang himig mula sa music box ay nagpatuloy, ngunit ang tanging tagapakinig nito ay muling nagtago sa kanyang hawla. Nakita ni Solana ang lahat. Isang matinding inis ang kumulo sa kanyang dibdib, ngunit nilunok niya ito. Alam niyang wala siyang karapatang magreklamo. Isa lang siyang anino. Kinagabihan, bago matulog, may ginawa si Solana. Kumuha siya ng isang maliit na platito. Nilagyan niya ito ng 2 pirasong kutsinta na siya mismo ang gumawa at isang baso ng gatas. Dala ang munting alay. Tahimik siyang umakyat sa ikalawang palapag. Huminto siya sa tapat ng pinto ng kwarto ni Alana. Hindi siya kumatok. Dahan-dahan, inilapag niya ang platito at baso sa sahig. Sa tapat mismo ng pinto, isang alay ng pagmamahal na hindi nangangailangan ng salita. Bumalik siya sa kanyang silid na may dalang munting pag-asa. Kinabukasan, maaga siyang nagising. Ang una niyang ginawa ay ang pag-akyat muli. Pagdating niya sa tapat ng pinto ni Alana, napangiti siya. Ang baso ay wala ng laman. Ang 2 pirasong kutsinta ay ubos na. Isang maliit na tagumpay. Isang patunay na sa disyerto ng kalungkutan, kahit ang isang patak ng ulan ay may halaga. Dahan-dahan niyang pinulot ang platito at baso. Ngunit sa kanyang pagtayo, isang anino ang tumabon sa kanya. Naramdaman niya ang pamilyar na lamig sa kanyang likuran bago pa man niya marinig ang boses nito. Anong ibig sabihin nito? Ang tanong ni Tiago ay matigas at puno ng hinala. Tila isang hukom na nahuli ang isang kriminal sa akto. Hindi natinag si Solana sa bigat ng titig ni Tiago. Dahan-dahan siyang humarap. Hawak pa rin ang walang laman na platito at baso, ang tanging ebidensya ng kanyang munting pagsuway. Inaasahan niya ang galit, ang sigaw, ang muling pagpapaalala na isa lang siyang anino. Ngunit pinili niyang salubungin ang mga mata nito nang may kalmadong katatagan. "Hindi po naghapunan si Senyorita Alana kagabi, Sir Ligby, sir?" Mahinahon niyang paliwanag. "Sinubukan ko lang pong siguraduhin na hindi siya matutulog ng walang laman ng tiyan." Isang sagot na simple
direkta, at walang bahid ang takot. Nagulat si Tiago. Sanay siyang ang mga tao sa paligid niya ay yumuyuko, umiiwas sa kanyang tingin, o nauutal sa tuwing kinakausap niya. Ngunit ang babaeng nasa harapan niya ngayon, isang simpleng kasambahay, ay tuwid na nakatayo. Ang kanyang boses ay hindi nanginginig. Sa unang pagkakataon, walang salitang lumabas sa bibig ni Tiago de Vega. Tila isang hari na nasubukan ang talim ng kanyang espada sa isang batong hindi kayang mabasag. Tinalikuran na lamang niya ito nang walang sinasabi, ngunit naiwan sa hangin ang isang pakiramdam ng pagbabago. Isang maliit na lamat ang nabuo sa pader na itinayo niya sa pagitan nila. Ang pangyayaring iyon ay hindi nakaligtas sa mga mata ni Doña Isabel, ang ina ni Tiago, na nagmamasid mula sa dulo ng pasilyo. Matagal na niyang pinapanood ang unti-unting pagkamatay ng sigla sa mansyon mula nang pumanaw ang kanyang manugang. Nakita niya kung paano naging bato ang puso ng kanyang anak at kung paano naging anino ang kanyang apo. Ngunit sa pagdating ng bagong kasambahay, may kakaiba siyang naramdaman. Kinaumagahan, habang nagwawalis si Solana sa hardin, nilapitan siya ng matanda. "Ikaw si Solana, hindi ba?" Tanong ni Doña Isabel. Ang kanyang boses ay mahinahon ngunit may bigat ng awtoridad. "Opo, senyora." Magalang na sagot ni Solana. "Taga saan ka sa probinsya, Hija?" "Taga Laguna po, senyora. Sa isang maliit na baryo malapit sa bundok." Bawat sagot ni Solana ay tila nagbubukas ng isang lumang baul sa alaala ni Doña Isabel. Ang kanyang mga mata, na kadalas ay mapungay, ay nagkaroon ng kakaibang kislap. "Ang iyong mga magulang, sila ba ay—" "Matagal na po silang pumanaw, senyora." Sagot ni Solana, may bahid ng kalungkutan sa kanyang tinig. "Ang tatay ko po ay isang driver. Ang nanay ko naman po ay nasa bahay lang." Driver. Ang salitang yun ay tumatak sa isip ni Doña Isabel. "Pasensya ka na sa aking pagtatanong, Hija. May pamilyar lang sa iyong mukha na hindi ko matukoy." Samantala, bilang bahagi ng kanyang tungkulin, inutusan si Solana ni Manang Celia na ayusin ang lumang bodega sa likod ng mansyon. Ito ay isang silid na puno ng alikabok at mga bagay na matagal nang nakalimutan. Habang inaayos niya ang isang lumang aparador, nahulog mula rito ang isang kahon. Nang buksan niya ito, tumambad sa kanya ang mga lumang damit. Isa na roon ang isang uniforme ng driver, kulay kaki, luma na, ngunit maayos pa rin ang pagkakatupi. Ngunit ang pumukaw sa kanyang pansin ay ang isang maliit na burda sa may bandang dibdib ng uniforme. Isang maliit na agila na may hawak na sanga ng sampagwita. Pamilyar. Sobrang pamilyar. Ito ang disenyong madalas iguhit ng kanyang ama sa kanyang mga gamit. Isang marka ng kanyang pagkatao. Kinabahan si Solana. Imposible. Napakaraming drivers sa mundo. Sa hardin, isang maliit na milagro ang naganap. Nakita ni Elias si Alana na nakatayo sa tapat ng isang mataas na estante sa mini-library sa labas. Pilit na inaabot ang isang libro na nasa pinakatuktok. Tahimik na lumapit si Elias. Hindi siya nagsalita. Kinuha niya ang isang bangkito. Tinungtungan ito at walang kahirap-hirap na inabot ang libro. Iniabot niya ito kay Alana. Nagulat si Alana. Sa unang pagkakataon, hindi siya umiwas. Tiningnan niya ang mga mata ni Elias, mga matang puno ng inosente at payapang pag-unawa. At mula sa kanyang mga labi, isang salita ang lumabas. Mahina, ngunit malinaw. "Salamat." Isang salita na mas malakas pa sa isang sigaw para sa mga pusong naghihintay. Gabi na nang mapadaan si Solana sa tapat ng opisina ni Tiago. Bahagyang nakabukas ang pinto at narinig niya ang boses ni Renato mula sa loob. May kausap ito sa telepono. Ang kanyang boses ay mahina. Puno ng pag-iingat. "Siguraduhin mong malinis ang paglipat. Malaking halaga to. Hindi tayo pwedeng magkamali." "Oo,
Inaayos ko na ang lahat para sa huling hakbang. Kailangan lang nating alisin ang isang sagabal at atin na ang lahat. Kinilabutan si Solana. Sagabal? Anong ibig sabihin nito? Bago pa niya marinig ang kasunod, isang anino ang dumaan sa kanyang likuran. Si Manang Celia. Mabilis siyang umalis, dala-dala ang bigat ng mga salitang narinig. Sa loob ng kanyang silid, binuklat ni Doña Isabel ang isang lumang photo album. Huminto siya sa isang pahina, isang kupas na litrato. Naroon ang kanyang yumaong asawa, si Don Ricardo. Katabi ang isang lalaking nakauniporme ng driver. Sa tabi ng driver ay isang batang babae na may malaking laso sa buhok. Kinuha ng matanda ang litrato at dinala ito sa opisina ni Tiago. Naabutan niyang nakatayo ang anak sa tapat ng bintana. Malalim ang iniisip, hawak ang isang baso ng alak. Tiago, apo. Marahang tawag ni Doña Isabel. Lumingon si Tiago, bahagyang nagulat sa pagpasok ng ina. Lola, gabi na po. Alam ko, sabi ng matanda. Dahan-dahang lumapit. Mayroon lang akong gustong ipakita sa iyo. Isang bagay na matagal ko na ring nakalimutan. Iniabot niya ang kupas na litrato. Kunot noong kinuha ito ni Tiago. Sa unang tingin, wala itong ibig sabihin sa kanya. Isang lumang larawan lamang. Nakita niya ang kanyang lolo Ricardo, mukhang bata pa. Ngunit nang pagmasdan niyang mabuti ang mga kasama nito, isang kuryente ang tila dumaloy sa kanyang buong katawan. Ang driver. Ang tapat nilang driver, si Mang Fidel, ang lalaking. Ang kanyang mga mata ay lumipat sa batang babae sa tabi nito. Isang batang may malalaking mata at isang ngiting puno ng pag-asa. Ang mukha, ang mga matang iyon. Hindi mo ba siya nakikilala, apo? Mahinang tanong ni Doña Isabel habang ang kanyang hintuturo ay marahang dumadampi sa mukha ng batang babae sa litrato. Hindi mo ba siya natatandaan? Hindi makapagsalita si Tiago. Ang imahe sa litrato at ang mukha ng babaeng naghain sa kanya ng walang laman na platito kaninang umaga ay nagsanib sa kanyang isipan. Ang batang babae sa larawan, ang anak ni Mang Fidel, ay walang iba kundi si Solana. Ang babaeng tinawag niyang isang anino, ang babaeng binigyan niya ng babala na layuan ang kanyang anak, ay ang anak ng taong nag-alay ng sariling buhay para iligtas siya mula sa isang tiyak na kapahamakan 20 taon na ang nakalilipas. Ang baso ng alak sa kanyang kamay ay biglang bumigat. Ang katahimikan sa loob ng opisina ay napuno ng mga alaalang matagal na niyang ibinaon. Ang tunog ng putok ng baril, ang sigaw ng kanyang ama, at ang huling mga salita ni Mang Fidel. Takbo, Sir Tiago. Iligtas niyo ang sarili niyo. Tumingin siya sa kanyang lola. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng pagkalito, pagsisisi, at isang tanong na hindi niya kayang bigkasin. Paano? Paano nangyaring ang anino sa kanyang pamamahay ay ang multo ng isang utang na loob na hindi pa niya nababayaran? Binitiwan ni Tiago ang baso sa lamesa. Ang tunog ng pagtama ng kristal sa kahoy ay umalingaw-ngaw sa katahimikan ng opisina. Napahawak siya sa kanyang sentido. Pilit na pinoproseso ang bigat ng katotohanan. Isang bagyo ng mga emosyon ang namuo sa loob ng kanyang dibdib. Pagkabigla, pagkalito, at isang matinding hiya na tila lason na gumapang sa kanyang buong sistema. Paano? Paano nangyari ito, Lola? Tanong niya. Ang kanyang boses ay bahagyang garalgal na wala ang dati bakal na kontrol. Umupo si Doña Isabel sa silyang nasa tapat niya. Pagkatapos ng insidente, pagkatapos mailibing si Fidel, pagsisimula ng matanda, hinanap namin sila. Ngunit ang sabi ng katiwala natin noon, si Mang Goryo ay umalis na raw ang pamilya niya. Lumipat sa malayong lugar dahil sa takot at kahihiyan. Nag-iwan daw ng sulat na ayaw na nilang masangkot pa sa atin. At naniwala kayo? May bahid ng paninisi sa boses ni Tiago. Bata ka pa noon, Tiago. Ang iyong ama ay abala sa pagbangon ng kumpanya at ako, naniwala ako sa kasinungalingan.
Malungkot na pag-amin ni Doña Isabel. Ngayon ko lang napagtanto, si Gorio ay isang taong sakim. Marahil, itinaboy niya ang pamilya ni Fidel para suluhin ang anumang tulong na dapat ay para sa kanila. Itinago niya ang katotohanan para sa sarili niyang kapakana. Ang bigat ng isang buhay na inutang ay biglang pumatong sa mga balikat ni Tiago. Ang lahat ng kanyang patakaran, ang lahat ng kanyang pagmamataas ay gumuho sa harap ng isang katotohanang 20 taon niyang hindi alam. Ang anino sa kanyang pamamahay ay may mukha na pala. At ang mukhang iyon ay mukha ng isang obligasyong hindi niya matatatakasan. Kinabukasan, iba na ang paraan ng pagtingin ni Tiago kay Solana. Mula sa bintana ng kanyang opisina, pinanood niya ito sa hardin. Hindi na siya isang anino, kundi isang babaeng may sariling liwanag. Nakita niya kung paano nito tinuturuan si Alana na hawakan ng tama ang isang maliit na regadera para diligan ang mga rosas. Hindi nagsasalita si Alana, ngunit ang kanyang mga kilos ay sumusunod sa marahang paggabay ni Solana. Isang eksenang simple, payapa, at isang direktang paglabag sa utos niyang layuan ang anak ko. Ngunit wala siyang naramdamang galit. Sa halip, isang kurot ng git. Pinsan. Ang boses ni Renato mula sa kanyang likuran ang pumutol sa kanyang pagmumuni-muni. Mukhang nagiging masyadong malapit ang babaeng yan kay Alana. Sabi ni Renato, ang tono ay puno ng pahiwatig. Mag-ingat ka, Tiago. We don't know her intentions. Baka may motibo yan. Mahirap na. Baka pera lang ang habol. Dati, ang mga salitang iyon ay sapat na para pag-alabin ang apoy ng pagdududa ni Tiago. Ngunit ngayon, ang mga ito'y tumama sa isang pader ng bagong kaalaman. Tiningnan niya si Renato ng diretso sa mata. I'm handling it. Maikli at matigas niyang sagot. Isang tugon na hindi nagsasabi kung siya ay sang-ayon o hindi. Naramdaman ni Renato ang pagbabago sa hangin at isang bahid ng pagkabahala ang gumuhit sa kanyang mukha bago niya ito itinago sa likod ng isang pilit na ngiti. Sa hapunan, isang maliit na insidente ang naganap. Sa hindi sinasadyang pagkakataon, natabig ni Alana ang kanyang baso ng tubig at tumapon ito sa lamesa, papalapit sa kanyang damit. Ang normal na reaksyon ni Tiago ay ang pagsimangot o hindi pagpansin. Ngunit sa pagkakataong yun, kumilos ang kanyang katawan bago pa man ang kanyang isip. Mabilis niyang kinuha ang isang table napkin at nang hindi tumitingin, iniabot ito sa direksyon ni Solana. Nagtagpo ang kanilang mga kamay sa ere ng isang segundo habang inaabot ni Solana ang napkin. Isang bahagyang pagdampi, ngunit para kay Tiago, para itong isang kuryenteng gumising sa kanyang natutulog na konsensya. Mabilis niyang binawi ang kanyang kamay, ngunit ang init ng pagdampi na yon ay nanatili. Kinagabihan, habang tinutulungan ni Solana si Elias na linisin ang music box, narinig sila ni Alana na nag-uusap sa sala. Nasira po ba, Mama? Tanong ni Elias habang sinusubukan niyang ibalik ang isang maliit na tornilyo. Hinaplos ni Solana ang buhok ng anak. Hindi naman, anak. Medyo lumuwag lang. Alam mo ba, ito ang regalo sa akin ng papa mo. Sabi niya, kapag may nasisira sa puso natin, ang musika daw ang kayang maghilom nito. Ang mga salitang iyon ay lumutang sa hangin at pumasok sa pandinig ni Alana. Ang musika ang kayang maghilom nito. Nang gabing iyon, hindi mapakali si Tiago sa kanyang opisina. Muli niyang tiningnan ang lumang litrato, si Mang Fidel, si Solana, isang utang. Sa gitna ng kanyang malalim na pag-iisip, isang mahinang tunog ang kanyang narinig. Isang pamilyar na himig, ang lullaby mula sa music box. Dahan-dahan siyang tumayo at sinundan ang pinanggagalingan ng tunog. Dinala siya nito sa tapat ng silid ni Alana. Bahagya niyang itinulak ang pinto. At doon, sa sahig, sa liwanag na nagmumula sa buwan, nakita niya ang kanyang anak.
Nakaupo ito sa sahig. Sa harapan niya ay ang music box ni Elias, bukas, at patuloy na tumutugtog. Hindi ito hinahawakan ni Alana. Tinititigan niya lamang ang umiikot na balerina na para bang iyon ang pinakamagandang bagay na nakita niya sa buong buhay niya. Isang batang matagal nang nawalan ng musika, ngayon ay nakatitig sa isang pangako ng paghilom. At si Tiago, na nakatayo sa dilim, ay hindi alam kung paano niya haharapin ang umaga. Ang sumunod na umaga ay nagdala ng kakaibang bigat sa hangin. Sa hapagkainan, hindi na lamang sa tablet nakatuon ang atensyon ni Tiago. Sa bawat paglagok niya ng kape, ang kanyang mga mata ay pasimpleng dumadako kay Solana na abalang nagsasali ng tubig sa baso ni Alana. Pinagmamasdan niya ang babae, ang anak ni Mang Fidel. Napansin niya ang manipis na talampakan ng sapatos nito, ang kupas na laylayan ng uniforme, at ang mga kamay na bagaman magaspang sa trabaho ay maingat at banayad kumilos. Nakaramdam si Tiago ng isang uri ng hiya na hindi niya maipaliwanag. Siya, na nagmamay-ari ng imperyo, ay nakaupo sa karangyaan habang ang anak ng taong nagligtas sa kanya ay nagsisilbi sa kanya. Solana, biglang tawag ni Tiago. Ang boses niya ay hindi galit, ngunit sapat ang lakas para mapatigil ang lahat. Napahinto si Solana. Po, sir. Ang kape, malamig na. Palitan mo, utos ni Tiago, ngunit ang kanyang tono ay kulang sa dating talim. Sa totoo lang, mainit pa ang kape. Gusto lang niyang marinig ang boses nito. Gusto niyang makita kung paano ito tumugon. Isang pagsubok sa kanyang sariling konsensya. Samantala, sa hardin, muling nagtagpo ang landas ng dalawang bata. Habang nagdidilig si Elias ng mga orkidya, lumapit si Alana. Wala siyang dalang libro ngayon. Nakatitig lang siya sa ginagawa ni Elias. Dahan-dahan, pumitas si Elias ng isang maliit na bulaklak ng santan. Iniabot niya ito kay Alana nang walang salita. Kinuha ito ni Alana. Sa unang pagkakataon, isang manipis na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ngunit ang munting paraiso ay biglang nagdilim. Anong ginagawa niyo? Ang sigaw ni Renato ay parang kulog na bumasag sa katahimikan. Mabilis na lumapit ang lalaki, hinablot ang santan mula sa kamay ni Alana at itinapon ito sa lupa. Dinurog ng kanyang makintab na sapatos. Renato, sir! Gulat na sabi ni Solana na tumatakbong lumapit mula sa kusina nang marinig ang sigaw. Humarap si Renato kay Elias. Ang muka ay puno ng pandidiri. Sinabi ko na sa'yo, di ba? Huwag kang lalapit sa pamangkin ko. Ano ito? Anong dumi ang binibigay mo sa kanya? Napayuko si Elias, nanginginig sa takot. Hindi siya makasagot. Ang kanyang kapansanan ay lalong nagpahirap sa kanya na ipagtanggol ang sarili. Sir, bulaklak lang po yon. Mangyak-ngyak na depensa ni Solana habang niyayakap ang anak. Wala pong ginagawang masama si Elias. Bulaklak? Galing sa maruruming kamay ng anak ng katulong? Pangungutya ni Renato. Baka may sakit pa yang batang yan na mahawa kay Alana. Umalis kayo sa harapan ko bago ko pa makalimutan na may bata rito. Akmang hahawakan ni Renato ang braso ni Elias para itulak ito palayo nang biglang may humawak sa kanyang pulso. Mahigpit, masakit. Natigilan si Renato. Lumingon siya at nakita si Tiago. Ang mukha ng kanyang pinsan ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa isang galit na mas matindi pa sa sigaw. Bitawan mo siya, Renato, utos ni Tiago. Ang boses niya ay mababa, parang ungol ng isang leon na handang pumatay. Tiago, I'm just protecting Alana. Katwiran ni Renato. Pilit na binabawi ang kanyang kamay, ngunit hindi siya makawala sa higpit ng hawak nito. Ang mga yan, hindi natin alam kung anong dumi ang dala nila. Sinabi ko, bitawan mo siya. Mas diniinan pa ni Tiago ang hawak hanggang sa mapangiwi si Renato sa sakit. Sa pamamahay na ito, ako ang nagdedesisyon
kung sino ang marumi at kung sino ang hindi. At sa nakikita ko ngayon, hindi ang batang ito ang nagkakalat ng dumi rito. Binitawan niya si Renato ng padabog. Napahawak ang pinsan sa namumulang pulso, gulat na gulat. Hindi niya inaasahan na kakampihan ni Tiago ang mga patay gutom na ito laban sa kanya. Humarap si Tiago kay Solana. Nakita niya ang takot sa mga mata nito, ang parehong takot na nakita niya sa mga mata ni Mang Fidel bago ito mamatay. Dalhin mo ang anak mo sa kwarto niyo. Utos niya kay Solana. Ngunit sa pagkakataong ito, may halong awa sa kanyang boses. Huwag na kayong lalabas hanggat hindi ako nagsasabi. Mabilis na tumalima si Solana. Hila-hila si Elias palayo, habang si Alana ay naiwang nakatayo, nakatingin sa durog na bulaklak sa lupa. Nang makaalis na ang mag-ina, hinarap ni Tiago si Renato. Huwag na huwag mo silang pagbubuhatan ng kamay, babala ni Tiago. Dahil sa susunod na mangyari ito, hindi lang pulso mo ang pipilipitin ko. Iniwan niya si Renato na nakatayo sa hardin. Ang galit at kahihiyan ay nagsisimulang maghalo sa isip ng kontrabida. Kung akala ni Tiago ay tapos na ito, nagkakamali siya. Kung hindi madadaan sa santong dasalan, dadaanin ni Renato sa santong paspasan. Sa loob ng kanyang kwarto, niyakap ni Solana si Elias. Nanginginig pa rin ang bata. Tahan na anak, bulong niya. Ligtas ka na. Ngunit sa likod ng kanyang isip, isang tanong ang gumugulo. Bakit? Bakit sila ipinagtanggol ni Tiago? Ang lalaking nagtaboy sa kanila noon bilang anino, ngayon ay naging pader na nagprotekta sa kanila. Anong nagbago? Sa opisina ni Tiago, muli niyang tiningnan ang litrato. Ang utang na loob ay isang kadena. At sa pagprotekta niya kay Elias, naramdaman niyang lumuwag ito ng bahagya. Ngunit alam niyang hindi pa sapat iyon. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang kanyang sekretarya. Ihanda mo ang mga papeles, sabi niya. Gusto kong siguraduhin na ang Educational Trust Fund para kay Elias ay maayos na at imbestigahan mo si Renato. Lahat ng transaksyon niya sa kumpanya sa nakalipas na 5 taon. Gusto ko ang report sa mesa ko bukas ng umaga. Ibinaba niya ang telepono. Ang digmaan sa loob ng mansyon ay nagsisimula pa lamang. At sa pagkakataong ito, alam na ni Tiago kung saang panig siya dapat tumayo. Ang sumunod na mga araw ay tila isang panaginip na ayaw nang magising ni Tiago. Ang mansyon na dati kasing tahimik ng libingan ay unti-unting pinapasok ng liwanag. At ang liwanag na yon ay nanggagaling sa pinakahindi inaasahang lugar, sa tinig ng kanyang anak. Isang hapon, habang nagbabasa si Tiago sa beranda, narinig niya ito. Mahina, garalgal, tila kalawang na gripo na pilit na binubuksan. Isang himig. Ang himig ng lalabay mula sa music box. Napabitaw si Tiago sa kanyang hawak na didyaryo. Dahan-dahan siyang lumingon at nakita si Alana. Nakaupo sa tabi ni Elias sa hardin. Ang kanyang anak, na ilang taon ng pipi sa sarili niyang mundo, ay humuhuni. Si Solana, na nasa di kalayuan habang nagtutupi ng mga nilabhan, ay napahinto rin. Nakita ni Tiago ang pagtulo ng luha sa pisngi ng babae. Isang luhang puno ng tuwa para sa batang hindi naman niya kaano-ano. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Tiago ang isang kikirot sa kanyang puso na hindi dulot ng sakit, kundi ng pag-asa. Ngunit sa bawat liwanag, may aninong nagtatago. Mula sa bintana ng kanyang kwarto, pinapanood ni Renato ang eksena ng may nag-aapoy na selos at takot. Ang audit na ipinag-utos ni Tiago ay nagsisimula na. Ang mga nawawalang pondo sa kumpanya ay malapit ng matuklasan. Kailangan niya ng distraction. Kailangan niyang sirain ang tiwala ni Tiago kay Solana bago pa man mahalukay ang kanyang sariling baho. Tingnan natin kung hanggang saan ang tapang mo, Yaya. Bulong ni Renato sa sarili. Habang mahigpit na hawak ang isang makapal na sobrang puno ng pera, pera ng kumpanya na ninakaw niya kanina lamang. Kinagabihan,
Ang katahimikan ng mansyon ay binasag ng isang galit na sigaw. Magnanakaw. Walang hiya ka. Ang boses ni Renato ay umalingaw-ngaw sa buong kabahayan. Mabilis na naglabasan ng mga tao. Nakita nila si Renato sa gitna ng sala. Hila-hila ang braso ni Solana, nagulat na gulat at halos madapa sa pagkaladkad sa kanya. Bitawan niyo po ako. Wala po akong ginagawa. Pagmamakaawa ni Solana, ang kanyang mukha ay puno ng takot habang nakatingin kay Elias na umiiyak sa gilid. Anong nangyayari dito? Ang boses ni Tiago, malamig at matigas, ay nagpatigil sa lahat. Pababa siya ng hagdan. Ang kanyang presensya ay sapat na para manlamig ang paligid. Tiago, sumbong ni Renato, hinihingal sa galit. Nahuli ko siya. Ang babaeng ito, pinagkatiwalaan natin. Pinapasok sa bahay tatapos magnanakaw lang pala. Inihagis ni Renato ang bag ni Solana sa sahig. Bumukas ito at nagkalat ang laman, mga lumang damit, suklay, at isang makapal na sobrang puno ng pera. Nanlaki ang mga mata ni Solana. Hindi po akin yan. Hindi ko po alam kung paano napunta yan dyan. Huwag ka nang magmaang-maangan. Duro ni Renato. Nakita-kitang galing sa opisina ni Tiago kanina. Nawawala ang collection funds na inilapag ko sa mesa. At heto, nasa bag mo na. Tumingin si Tiago sa pera, tapos kay Solana. Ang babae ay nakaluhod na ngayon, yakap-yakap si Elias na nanginginig. Ang mukha ni Solana ay basang-basa ng luha, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatingin ng diretso kay Tiago. Walang pagtatago, walang kasinungalingan, tanging purong pagsusumamo na paniwalaan siya. Sir Tiago, garalgal na sabi ni Solana, alam niyo po ang pagkatao ko. Kahit magutom kami ng anak ko, hinding-hindi ko po magagawang magnakaw. Parang awa niyo na po. Lumapit si Renato kay Tiago. Ano pang hinihintay mo, insan? Ipapulis na natin yan before she steals more from Alana. Katahimikan. Matagal na katahimikan. Dahan-dahang lumapit si Tiago sa nagkalat na gamit. Pinulot niya ang sobre. Tiningnan niya ang pera. Pagkatapos, tumingin siya kay Renato. Sabi mo, galing ito sa opisina ko? Tanong ni Tiago, kalmado. Oo, kanina lang. Mabilis na sagot ni Renato. Nakakapagtaka. Bulong ni Tiago. Dahil ang CCTV sa hallway ng opisina ko ay bagong install lang kahapon at kaninang nire-review ko ang footage bago ako bumaba. Wala akong nakitang Solana na pumasok doon. Namutla si Renato. Tila siya binuhusan ng malamig na tubig. Ano? Ang nakita ko? Patuloy ni Tiago. Habang dahan-dahang lumalapit sa pinsan, ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Ay ikaw, Renato. Ikaw ang huling pumasok at lumabas sa opisina ko bago nawala ang pera. Ang buong sala ay natahimik. Si Manang Celia at ang ibang katulong ay nagkatinginan. Si Solana ay napahawak sa kanyang bibig, hindi makapaniwala. Baka nagkamali lang ang kamera o baka dumaan siya sa bintana. Nauutal na palusot ni Renato. Ang pawis ay nagsisimulang tumulos sa kanyang noo. Sa bintana, sa second floor. Sarkastikong tanong ni Tiago. Renato, kilala kita, pero hindi ko akalain na ganito ka kadesperado. Nilapitan ni Tiago si Solana. Siya mismo ang nag-abot ng kamay para tulungan itong tumayo. Sa harap ng lahat, sa harap ng kanyang pinsan, itinayo niya ang anak ng kanyang tagapagligtas. Tumayo ka, Solana. Utos niya. Malumanay ngunit may diin. Wala kang kasalanan. Humarap si Tiago kay Renato. Pulutin mo ang mga kalat niya. Ngayon din. Tiago, pinsan mo ako. Pulutin mo! Ang sigaw ni Tiago ay yumanig sa dingding ng mansyon. Sa sobrang takot, napaluhod si Renato. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang isa-isang ibinabalik ang mga gamit ni Solana sa bag. Ang suklay, ang lumang panyo, ang mga barya. Habang pinapanood ito ni Solana, naramdaman niya ang isang kakaibang init sa kanyang dibdib.
Hindi lang ito dahil sa paglilinis ng kanyang pangalan. Ito ay dahil sa unang pagkakataon, may isang taong makapangyarihan ang tumindig para sa kanya. Ang pader na si Tiago de Vega ay naging kanyang sandigan. Nang gabing iyon, matapos ang gulo, kumatok si Tiago sa kwarto ni Solana. "Sir, pasensya ka na sa nangyari," sabi ni Tiago, hindi makatingin ng diretso. "Si Renato, aayusin ko ang problema sa kanya." "Salamat po, sir, sa pagtitiwala," sagot ni Solana. Aalis na sana si Tiago nang huminto siya. "Solana, po? Ang himig kanina." Lumingon si Tiago at sa unang pagkakataon, nakita ni Solana ang isang nangiti. Maliit, tipid, pero totoo, sa mga labi ng amo. "Ang ganda pakinggan. Salamat sa pagbabalik ng musika sa bahay na ito." Umalis si Tiago. Iniwan si Solana na nakatayo sa pinto. Ang puso ay tumitibok ng mabilis, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang damdaming hindi niya mapangalanan. Sa dilim ng kanyang kwarto, si Renato ay umiinom ng alak. Ang kanyang mga mata ay puno ng puot. Hindi pa tapos ang laban. Kung hindi niya madaan sa santong paspasan, dadaanin niya sa isang paraang wawasak sa pinakainiingatan ni Tiago. "Sige, Tiago," bulong niya sa baso ng alak. "Kampihan mo ang katulong na yan. Titingnan natin kung sino ang pipiliin mo kapag buhay na ni Alana ang nakataya." Bumagsak ang ulan ng gabing iyon, hindi bilang isang ambon, kundi bilang isang babala. Ang Maynila ay nasa ilalim ng signal number 2 at ang hangin ay humahampas sa mga bintana ng mansyon na parang mga kamay na nagpupumilit pumasok. Ngunit sa loob ng tahanan ng mga De Vega, sa kauna-unahang pagkakataon, ang bagyo ay nasa labas lamang at ang init ng pag-asa ay nasa loob. Dahil sa lakas ng ulan, walang pasok sa eskwela at opisina. Nakakulob ang lahat sa loob. Si Tiago ay nasa sala, nakaupo sa kanyang paboritong silyon, ngunit ang kanyang laptop ay nakasara sa kanyang tabi. Ang kanyang atensyon ay wala sa trabaho, kundi sa isang milagrong nagaganap. Sa gitna ng malawak na silid, si Elias ay nakaupo sa carpet, hawak ang kanyang music box. Ang himig ng Swan Lake ay lumalaban sa ingay ng kulog at sa gitna, si Alana. Ang batang dati estatwa sa bintana ay gumagalaw. Hindi ito isang perpektong sayaw. Ito ay mga hakbang ng isang batang ngayon palang natututong gamitin ang kanyang mga paa para sa saya at hindi para sa pagtakbo. Dahan-dahan siyang umiikot, ang kanyang mga kamay ay nakaunat, tila gustong abutin ng musika. Si Solana ay nakatayo sa gilid, pumapalakpak ng mahina, ang mga matay nagniningning sa tuwa, habang binubulong ang, "Sige, senyorita, ang galing." Pinanood ito ni Tiago nang may halong pagkamangha at kirot. Naalala niya ang kanyang asawa. Mahilig itong sumayaw nung nabubuhay pa. At ngayon, nakikita niya ang parehong grasya sa kanyang anak. Sa loob ng mahabang panahon, ang mansyon na ito ay naging libingan ng mga alaala. Ngayon, sa tulong ng mag-inang minsang itinaboy niya, nagiging tahanan na itong muli. Napatingin siya kay Solana. Nakasuot ito ng simpleng pambahay, walang kolorete, at medyo magulo ang buhok. Ngunit sa paningin ni Tiago, may kakaibang ganda ang babaeng ito. Isang ganda na galing sa busilak na puso. Ang utang na loob niya kay Mang Fidel ay mabigat. Pero ang utang na loob niya kay Solana para sa pagbabalik ng ngiti ni Alana ay higit pa sa kayang bayaran ng salapi. "Sir?" Nagulat si Tiago nang mapansin niyang nakatingin pala sa kanya si Solana. Nahuli siya nito sa pagtitig. "Gusto niyo po bang sumali?" tanong ni Solana. Nakangiti ng alanganin. Umiling si Tiago, bahagyang nahihiya. "Hindi ako sumasayaw, Solana. Matigas ang katawan ko." "Kahit po hawakan niyo lang ang kamay ni Senyorita Alana," pangungumbinsi ni Solana. "Minsan lang po ito." Tumingin si Tiago kay Alana. Huminto ang bata sa pagsayaw at tumingin sa kanyang ama. Sa mga mata nito, nakita ni Tiago ang isang imbitasyon.
na hindi niya matatanggihan. Dahan-dahang tumayo ang hari ng bakal. Lumapit siya sa gitna. Lumuhod siya para maging kapantay ng anak. Inilahad niya ang kanyang kamay. "May I have this dance, princess?" Ang nangiti ni Alana ay parang araw na sumilip sa gitna ng bagyo. Hinawakan niya ang kamay ng ama. Tumayo si Tiago at dahan-dahang inikot ang anak. Tawa. Narinig ni Tiago ang tawa ni Alana. Isang tunog na mas matamis pa sa anumang musika. Sa isang madilim na sulok sa itaas ng hagdan, isang pares ng mata ang nanonood ng may matinding puot. Si Renato. Ang audit report ay lalabas na bukas. Alam niyang katapusan na niya kapag nakita ni Tiago ang mga nawawalang pilyones, ang eksenang nakikita niya sa sala, ang masayang pamilya, ang yaya na unti-unting pumapalit sa pwesto ng may-ari ng bahay, ay nagpasiklab ng kanyang desperasyon. "Magsaya kayo ngayon," bulong ni Renato. Ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakahawak sa railings. "Dahil sisiguraduhin kong ito na ang huling sayaw niyo." Kailangan niya ng distraction. Isang malaking gulo na magpapabaling ng atensyon ni Tiago palayo sa pera at pabalik sa kapabayaan ni Solana. Kailangan niyang iparamdam kay Tiago na hindi ligtas si Alana sa piling ng babaeng ito. Bumaba si Renato sa likod na hagdanan, patungo sa kitchen area kung saan naroon ang main breaker ng kuryente at ang pintuan papunta sa likod ng bahay na direktang humaharap sa bagyo. Maya-maya pa, namatay ang ilaw. Ang buong mansyon ay nilamon ng dilim. Tumigil ang musika ni Elias. Ang tanging naririnig ay ang malakas na hampas ng hangin at ulan sa labas. "Alana?" Tawag ni Tiago sa dilim. "Huwag kang matatakot. Nandito si Papa." "Solana, asan kayo?" "Nandito po ako, sir. Hawak ko si Elias," sagot ni Solana. "Senyorita Alana, hawakan mo ang kamay ko." Ngunit walang sumagot. "Manang Celia, ang emergency lights!" Sigaw ni Tiago. Ilang sandali pa, bumukas ang madilaw na ilaw ng emergency lights. Ang sala ay muling nagkakulay, ngunit ang takot ay agad na pumalit sa saya. Wala si Alana sa gitna ng sala. "Alana?" Sigaw ni Tiago. Ang kanyang boses ay umaakyat sa panik. Napatingin si Solana sa bukas na pintuan sa likod. Ang pintuang papunta sa hardin at swimming pool. Nakabukas ito ng maluwag at ang ulan ay pumapasok sa loob, binabasa ang mamahaling sahig. Ang kurtina ay humahampas sa lakas ng hangin. Ang pinto, bulong ni Solana, nanlaki ang mga mata. "Sir, ang pinto sa likod!" Mabilis na tumakbo si Tiago papunta sa pinto. Hindi alintana ang ulan na bumabasa sa kanya. "Alana." Sa labas, ang bagyo ay nagwawala. Ang swimming pool ay umaapaw. Ang mga puno ay yumuyuko sa hangin. At sa gitna ng dilim at ulan, walang bakas ng batang babae. Lumabas si Renato mula sa kusina. Umarte, nagulat na gulat. "Anong nangyari? Bakit bukas ang pinto? Diyos ko, Tiago! Si Alana. Baka lumabas si Alana." Tumingin si Tiago kay Solana. Ang takot sa kanyang mga mata ay unti-unting napapalitan ng isang pamilyar na demonyo. Ang takot na mawalan muli ng mahal sa buhay. "Hanapin niyo siya," utos ni Tiago. Ang kanyang boses ay basag na. "Hanapin niyo ang anak ko." Si Solana, kahit nanginginig sa lamig at takot, ay tumakbo palabas sa bagyo. "Senyorita, Alana." Ang sayaw ay tapos na. Ang bagyo ay tuluyan ng nakapasok. At sa dilim, si Renato ay ngumiti. Ang distraction ay nagtagumpay, ngunit hindi niya alam na ang kanyang ginawa ay magbubukas ng isang pinto sa nakaraan na hindi na muling maisasara. Ang gabi ay tuluyan ng nagbago ng anyo. Hindi na ito simpleng ulan. Isa na itong dambuhalang halimaw na lumulunok sa buong paligid. Ang hangin ay humahagupit sa bawat puno sa hardin at ang tubig ay bumabagsak mula sa langit na tila libu-libong karayom na tumutusok sa balat.
Sa gitna ng dilubyong ito, tumatakbo si Tiago. Ang kanyang mamahaling suit ay basang-basa at kumapit na sa kanyang katawan, ngunit wala siyang pakialam. Ang bawat hakbang niya sa maputik na damuhan ay puno ng takot na hindi niya naramdaman simula noong mawala ang kanyang asawa. Ang kanyang yaman, ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang impluwensya. Lahat ng ito ay walang silbi sa harap ng galit ng kalikasan. Alana, anak! Ang kanyang sigaw ay tinatangay lamang ng hangin bago pa man ito makarating sa malayo. Ang kadiliman ay halos hindi matagos ng kanyang paningin. Sa kanyang unahan, nakita niya si Solana. Ang babae ay walang suot na tsinelas. Naiwan na siguro ito sa putikan sa pagmamadali. Tumatakbo ito ng mabilis. Hindi iniinda ang matutulis na bato o ang tinik ng mga halaman na sumusugat sa kanyang mga paa. Ang tanging nagtutulak sa kanya ay ang pusong hindi kayang hayaang mapahamak ang isang bata, kadugo man niya o hindi. "Senyorita, sumagot ka! Alana!" Sigaw ni Solana. Ang boses ay nanginginig sa ginawa't takot. Napadako ang tingin ni Solana sa bandang swimming pool dahil sa lakas ng ulan. Umapaw na ang tubig at humalo sa putik ng hardin na nagpapahirap tukuyin kung saan nagtatapos ang lupa at kung saan nagsisimula ang malalim na tubig. Sa kislap ng kidlat na gumuhit sa langit, nakita niya ang isang maliit na bulto. Si Alana. Nakaupo ang bata sa mismong gilid ng pool, nakayuko at yakap-yakap ang sariling mga tuhod. Hindi ito gumagalaw. Tila naging bato ito sa sobrang takot habang ang tubig ay dahan-dahang tumataas sa kanyang paligid. "Alana!" Sigaw ni Tiago nang makita rin niya ang anak. Mabilis silang tumakbo papalapit. Ngunit ang lupa ay naging isang patibong. Nadulas si Tiago sa maputik na semento. Bumagsak ang kanyang tuhod ng malakas at naramdaman niya ang pagkirot ng buto. Ngunit pinilit niyang tumayo. Gumapang siya kung kinakailangan. Si Solana, na mas magaan at sanay sa hirap, ay naunang nakarating. Walang pag-aatubili, lumusong siya sa baha at niyakap ng mahigpit si Alana. "Nandito na ako, senyorita. Ligtas ka na. Huwag kang matatakot," bulong ni Solana. Kahit na ang kanyang sariling ngipin ay nagngangalit sa lamig. Ang katawan ni Alana ay kasing lamig ng yelo. Nakatitig lang ito sa kawalan. Ang trauma ay muling bumabalot sa kanyang isipan. Akmang bubuhati na sana ni Solana ang bata nang marinig niya ang isang nakapangingilabot na tunog mula sa itaas. Hindi ito kulog. Ito ay ang tunog ng kahoy na bumibigay at napupunit. Tumingala siya. Ang malaking sanga ng matandang puno ng akasya na hindi na nakayanan ang bigat ng hangin at ulan ay dahan-dahang humihiwalay sa katawan nito. At direkta itong babagsak sa pwesto nila ni Alana. Wala nang oras para tumakbo. Wala nang oras para mag-isip. Sa isang iglap, ginawa ni Solana ang tanging bagay na dikta ng kanyang puso. Sa halip na tumalon palayo, mas hinigpitan niya ang yakap kay Alana. Yumuko siya. Inilagay ang bata sa ilalim ng kanyang katawan at inialay ang kanyang sariling likod. Bilang panangga, ipinikit niya ang kanyang mga mata at hinintay ang bigat ng pagtama. "Huwag!" Isang tinig ang narinig niya, mas mabilis sa kidlat. Bago pa man tumama ang sanga, naramdaman ni Solana ang isang mabigat na katawan na pumatong sa ibabaw niya. Isang mainit at matipunong katawan na bumalot sa kanilang dalawa ni Alana. At pagkatapos, ang mundo ay nayanig. Ang malaking sanga ay bumagsak sa kanila. Ang bigat nito ay dumagan sa likod ng taong nasa ibabaw. Narinig ni Solana ang pigil na daing ng lalaki, isang ungol ng sakit na pilit nitong nilulunok. Katahimikan. Tanging ang patak ng ulan na lamang ang maririnig. Dahan-dahang iminulat ni Solana ang kanyang mga mata. Buhay siya. Buhay si Alana. Tumingala siya nang kaunti at nakita ang mukha ni Tiago. Ilang pulgada lang ang layo sa kanya.
Si Tiago ay nakadagan sa kanila. Ang kanyang mga braso ay nagsilbing haligi na sumalag sa bigat ng sanga para hindi ito dumiretso kay Solana at Alana. Ang noo ni Tiago ay may sugat at ang dugo ay humahalo sa tubig ulan na tumutulo sa pisngi nito, papunta sa pisngi ni Solana. Sa gitna ng bagyo, ang kanilang mga mukha ay nagkalapit. Naamoy ni Solana ang pinaghalong amoy ng mamahaling pabango, ulan at dugo. Naramdaman niya ang mabilis na tibok ng puso ni Tiago na dumadagundong sa dibdib nito na nakadikit sa kanyang likod. Sir Tiago? Bulong ni Solana, ang boses ay puno ng pag-aalala. Tumingin si Tiago sa mga mata ni Solana, na wala ang pagiging amo, na wala ang pagiging mayaman. Sa sandaling iyon, isa lamang siyang lalaking handang gawin ang lahat para protektahan ang mga nasa ilalim niya. Ayos. Ayos lang ba kayo? Hirap na tanong ni Tiago. Ang kanyang boses ay paos at puno ng sakit. Opo. Opo, sir. Pero kayo, may dugo kayo. Sagot ni Solana at sa hindi maipaliwanag na dahilan, kusang gumalaw ang kanyang kamay upang pahiran ng dugo sa gilid ng mata ni Tiago. Natigilan si Tiago sa haplos na yon. Isang segundo ng koneksyon sa gitna ng panganib. Agad na dumating ang mga gwardya at ibang kasambahay. Mabilis nilang binuhat ang sanga at tinulungan ng tatlo na makatayo. Inalalaya ni Solana si Alana. Habang si Tiago ay ika-ikang naglakad, tinatanggihan ang tulong ng mga gwardya. Pagpasok sa mansyon, ang init ng loob ay tila isang biyaya. Agad na binalutan ng tuwalya sina Alana at Solana. Si Tiago naman ay naupo sa sofa habang maingat na nililinisan ni Manang Celia ang sugat sa kanyang noo. Ang katahimikan ng paghilom ay biglang binasag ng isang pamilyar at nakakairitang boses. My God! Sinabi ko na nga ba? Pumasok si Renato mula sa kusina. Tuyo ang kanyang damit. Maayos ang buhok. Ngunit ang kanyang mukha ay umaarte ng matinding pagkagulat at galit. Kasalanan niya to. Sigaw ni Renato habang nakaduro kay Solana na nanginginig pa sa ginaw habang yakap si Alana. Nakita ko siya kanina. Iniwan niyang bukas ang pinto sa likod. Napakatanga. Muntik nang mamatay si Alana dahil sa kapabayaan mo. Nanlaki ang mga mata ni Solana. Ang pagod at takot ay napalitan ng pagkabigla. Hindi po totoo yan, Sir Renato. Hindi po ako lumalapit sa pinto sa likod. Nasa sala lang po ako kasama ni Elias. Sinungaling. Lalong nilakasan ni Renato ang boses. Pilit na tinatakpan ng katotohanan gamit ang ingay. Ikaw lang ang bago dito. Ikaw lang ang walang alam. Tiago, kailangan mo na siyang paalisin bago pa tuluyang mapahamak ang anak mo. She is incompetent. She is a danger to this family. Akmang lalapit si Renato para hablutin si Solana para ipakita ang kanyang pagmamalasakit kay Alana. Ngunit bago pa man dumapo ang kamay niya, nagsalita si Tiago. Renato? Ang boses ni Tiago ay mahina, ngunit may talim na mas malamig pa sa bagyo sa labas. Hindi siya tumitingin sa pinsan. Nakapikit siya habang idinadampi ni Manang Celia ang bulak sa kanyang sugat. Sir? Huminto si Renato. Medyo nabahala sa tono ng pinsan. Dahan-dahang iminulat ni Tiago ang kanyang mga mata at tumingin kay Solana. Nakita niya ang babaeng nanginginig. Sugatan ng mga paa. Putikan ang uniforme, ngunit mahigpit pa ring yakap ang kanyang anak. Nakita niya ang babaeng handang maging panangga sa bumabagsak na puno kanina. Nakita ko ang ginawa niya, sabi ni Tiago. Ang mga mata ay hindi inaalis kay Solana. Inialay niya ang katawan niya para saluhin ang puno, para kay Alana. Kung kapabayaan ang tawag mo doon, Renato, hindi ko alam kung ano ang tawag sa ginawa mong panonood lang sa veranda habang nagkakandara pa kami sa ulan. Namutla si Renato. Akala niya ay hindi siya napansin ni Tiago sa dilim. Tiago, I was calling for help. Tumatawag ako ng rescue. Palusot ni Renato na uta-utal.
Umakyat ka na sa kwarto mo. Putol ni Tiago. Pagod na sa mga laro ng pinsan. Bukas na natin pag-uusapan ang tungkol sa pinto at tungkol sa lahat ng nangyayari sa bahay na ito. Umatras si Renato. Ang takot ay gumagapang sa kanyang dibdib. Alam niyang papalapit na ang katapusan ng kanyang mga plano. Tumingin siya kay Solana nang may matinding puot bago tumalikod at umakyat sa hagdan. Naiwan sa sala si Tiago at Solana. Nagkatinginan sila. Walang salitang binigkas. Ngunit sa mga mata ni Tiago, may isang mensahe na malinaw na nakarating kay Solana. Salamat. Sa labas, tumitila na ang ulan. Ngunit sa loob ng mansyon, ang tunay na bagyo ng katotohanan ay paparating pa lamang. Ang sala ay puno ng bigat na mas humahatak pa pababa kaysa sa basang mga damit na suot nila. Si Renato ay nakatayo sa gitna. Ang kanyang dibdib ay umaalon sa pinaghalong galit at takot, habang ang kanyang daliri ay nakaturo kay Solana na tila isang baril na handang pumutok. Kasalanan niya. Kung hindi siya pabaya, hindi mangyayari to. Ang boses ni Renato ay bumasag sa katahimikan, matalim at puno ng akusasyon. Alam niyang manipis na ang yelong kanyang tinatapakan. Kailangan niyang ilihis ang atensyon ni Tiago. Kailangan niyang ituro ang sisi sa iba, bago pa man magtanong ang kanyang pinsan kung bakit bukas ang pinto sa likod. Ang pinto na siya mismo ang nagbukas. Si Tiago ay nakaupo sa sofa, hawak ang benda sa kanyang noo. Ang dugo ay tumigil na sa pag-agos, ngunit ang kirot ay nananatili, sumasabay sa pintig ng kanyang pulso. Tumingala siya at tiningnan si Renato. Sa likod ng matatalim na salita ng kanyang pinsan, may naaamoy siyang kakaiba. Hindi ito amoy ng pag-aalala para kay Alana. Ito ay amoy ng takot. Renato, tama na, mahinang sabi ni Tiago. Ngunit ang kanyang tono ay may diin na hindi pwedeng suwayin. Tama na. Tiago, muntik nang mamatay ang anak mo. Sigaw palalo ni Renato. Ang kanyang mukha ay namumula na. Siya lang ang bago dito. Siya lang ang walang alam. Look at her. Basahan lang siya na pinulot mo sa kung saan. A poor, incompetent maid who brought danger to this house. Akmang lalapitan sana ni Renato si Solana upang hablutin ito sa braso nang biglang may humampas na tungkod sa sahig. Isang malakas at matigas na tunog ng kahoy na tumama sa marmol ang nagpatigil sa lahat. Napalingon silang lahat sa hagdanan. Nakatayo doon si Doña Isabel. Ang matanda, na kadalas ay mahinhin at nasa background lang, ay tila naging isang higante ngayon. Ang kanyang mga mata, na karaniwang mapungay, ay nag-aapoy sa isang galit na matagal nang kinikimkim. Isang salita pa, Renato, at ako mismo ang magpapalaya sa iyo sa pamamahay na ito. Ang boses ni Doña Isabel ay hindi malakas, ngunit ito ay puno ng awtoridad na nagpatahimik sa buong kwarto. Lola, kinakampihan niyo ang babaeng yan. Hindi makapaniwalang tanong ni Renato. Bagaman may bakas na ng kaba sa kanyang boses, hindi siya pinansin ni Doña Isabel. Dahan-dahan itong bumaba ng hagdan. Ang bawat hakbang ay may bigat. Dumiretso siya kay Tiago. Hinawakan niya ang balikat ng kanyang anak at tinitigan ito sa mata nang may halong lungkot at pagsisisi. Tiago, panimula ng matanda. Panahon na para malaman mo ang totoo. Panahon na para itama natin ang pinakamalaking pagkakamali ng pamilyang ito. Kumunot ang noo ni Tiago. Anong totoo, Lola? Anong sinasabi niyo? Huminga ng malalim si Doña Isabel bago lumingon kay Solana na nakayuko pa rin habang yakap si Alana. Ang babaeng tinatawag ni Renato na basahan. Ang babaeng itinuring mong anino sa sarili mong bahay. Huminto ang matanda. Tila pinipigilan ang paggaralgal ng kanyang boses. Siya si Solana, ang anak ni Fidel. Katahimikan. Ang pangalang iyon ay tumama kay Tiago na parang kidlat na mas malakas pa sa bagyong dumaan, Fidel. Ang driver, ang lalaking nagmaneho ng sasakyan nung gabing tinambangan sila, 20 taon na ang nakalilipas.
Ang lalaking sumalo ng bala para sa kanya. Ang lalaking namatay habang siya ay nabuhay. Dahan-dahang tumingin si Tiago kay Solana. Tila nahawi ang ulap sa kanyang paningin. Nakita niya ang mga mata nito. Ang parehong mga mata na nakita niya sa huling hininga ni Mang Fidel. Ang parehong hugis ng mukha. Ang parehong katapatan. Ikaw! Bulong ni Tiago. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Ikaw ang anak niya? Dahan-dahang tumango si Solana. Ang mga luha ay naglandas sa kanyang pisngi na may bahid pa ng putik. Hindi siya makasalita. Ang bigat ng 20 taon ng pagtitiis at pagtatago ay tila biglang gumuho sa sandaling iyon. Imposible! Singit ni Renato. Bagaman namumutla na siya. Sinungaling yan. Tiago, huwag kang maniniwala. Gumagawa lang sila ng kwento para tumahimik ka. Ang sigaw ni Tiago ay yumanig sa buong sala. Tumayo siya. Hindi iniinda ang sakit ng kanyang sugat. Ang kanyang tingin kay Renato ay wala ng bahid ng pagkakapinsan. Ito ay tingin ng isang hari sa isang taksil. Muling binalingan ni Tiago si Solana. Napaluhod siya, hindi bilang amo, kundi bilang isang taong nagkasala. Ang konsepto ng utang na loob, ang pinakamabigat na kadena sa kulturang Pilipino, ay nakapulupot ngayon sa kanyang puso. Ang buhay ko, nanginginig na sabi ni Tiago, habang inaabot ang kamay ni Solana, ngunit hindi ito mahawakan dahil sa hiya. Ang buhay na tinatamasa ko ngayon, ang yaman, ang kapangyarihan, ang lahat ng ito, ay dahil sa ama mo. Utang ko sa kanya ang bawat hininga ko. Tumingin siya kay Solana, ang kanyang mga mata ay nangingilid ang luha. Patawarin mo ako. Patawarin mo ako sa hindi ko pagkilala. Patawarin mo ako sa pagtrato ko sa iyo bilang alipin sa pamamahay na dapat ay naging tahanan mo rin. Si Alana, nayakap pa rin ni Solana, ay tumingin sa kanyang ama. Pagkatapos ay kay Solana. Dahan-dahan, hinawakan ng bata ang kamay ni Tiago at ipinatong ito sa kamay ni Solana. Isang tahimik na pag-uugnay, isang paghihilom. Sa gilid, si Renato ay umatras. Ang kanyang mundo ay gumuho. Wala na siyang alas. Ang basahan ay naging pamilya. At sa pamilyang De Vega, ang dugo ay mas matimbang kaysa tubig, ngunit ang utang na loob ay mas matimbang kaysa dugo. Alam niyang bilang na ang araw niya, ang audit bukas, ang nakaw na yaman. Malalaman na ang lahat. Kailangan niya ng plano. Isang desperadong hakbang, habang ang atensyon ng lahat ay nasa madamdaming tagpo sa sala, habang niyayakap ni Doña Isabel sina Solana at Alana. Dahan-dahang tumakas si Renato. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit at takot. Naalala niya ang isang bagay. Kanina, bago magkagulo, nakita niya si Elias na may hawak na cellphone malapit sa kanyang opisina habang kausap niya ang kanyang kontak tungkol sa nakaw na pera. Ang pipi at tanga na batang yon, baka may nakuha ito, baka may narinig ito. Umakyat siya sa hagdan, tahimik na parang ahas, patungo sa kwarto sa dulo ng pasilyo. Ilang sandali pa, habang si Tiago ay nagpupunas ng luha at tinutulungang tumayo si Solana, isang nakakabinging tunog ang bumasag sa emosyonal na sandali. Hindi ito kulog, hindi ito ulan, ito ay isang sigaw ng matinding takot mula sa itaas. Ang kwarto ni Elias. Elias! Sigaw ni Solana. Ang kanyang mukha ay biglang namutla. Mabilis na tumakbo si Tiago at Solana paakyat ng hagdan. Ang sakit sa katawan ay nakalimutan sa harap ng panibagong panganib. Ang bagyo sa labas ay tapos na, ngunit ang bagyo sa loob ng mansyon ay lalo pang lumakas. Ang pag-akyat nila sa hagdan ay tila isang karera laban sa oras. Ang bawat hakbang ay kasabay ng kabog ng dibdib ni Solana. Sa kanyang isipan, nakikita niya ang mukha ng kanyang anak na si Elias, ang batang walang kamuwang-muwang, ang batang hindi kayang ipagtanggol ang sarili gamit ang mga salita. Elias, sigaw ni Solana nang marating nila ang dulo ng pasilyo.
Ang pinto ng kwarto ay nakasarado. Mabilis itong pinihit ni Tiago, ngunit nakakandado ito mula sa loob. Mula sa kabilang ibayo, narinig nila ang kalabog ng mga gamit na bumabagsak at ang garalgal na iyak ng isang bata. "Buksan mo to, Renato!" Sigaw ni Tiago habang kinalampag ang pinto gamit ang kanyang balikat. Wala siyang pakialam kung masaktan man ang kanyang sugat sa noo. Ang tanging mahalaga ay ang nasa loob. Sa pangatlong buwelo, bumigay ang seradura. Bumukas ang pinto ng malakas, tumama sa pader, at tumambad sa kanila ang isang eksenang nagpatigil sa mundo ni Solana. Ang kwarto ay magulo. Ang mga unan ay nakakalat sa sahig. Sa isang sulok, nakasiksik si Elias. Yakap-yakap ang kanyang tuhod, nanginginig at umiiyak ng walang tunog. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot habang mahigpit na hawak ang kanyang lumang cellphone sa kanyang dibdib. Sa harap niya ay si Renato na tila nawawala na sa sarili. Ang mukha nito ay pula sa galit at pawis at ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa desperasyon. "Akin na yan! Ibigay mo sa akin yan, inutil na bata!" Sigaw ni Renato habang pilit na inaagaw ang telepono kay Elias. "Renato!" Sigaw ni Tiago. Natigilan si Renato. Lumingon siya at nakita ang pinsan at si Solana na nakatayo sa pinto. Ngunit sa halip na matakot, isang nakakatakot na ngisi ang gumuhit sa kanyang mga labi. Alam niyang wala na siyang kawala. Ang maskara ay tuluyan ng natanggal. Nandito na pala ang bayani at ang kanyang prinsesa. Pang-uuyam ni Renato habang umatras palayo kay Elias, ngunit nakatingin pa rin sa teleponong hawak ng bata. Alam niyo bang ang batang yan ang may hawak ng ebidensya? Masyadong pakialamero, parang ang nanay niya. Mabilis na tumakbo si Solana palapit sa anak. Niyakap niya ito ng mahigpit, ginawang panangga ang sariling katawan. "Ayos ka lang ba, anak? Sinaktan ka ba niya?" Iniabot ni Elias ang telepono kay Tiago. Ang kamay ng bata ay nanginginig, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Kinuha ni Tiago ang telepono. Sa screen, may isang video na nakapos. Pinindot niya ang play. Ang video ay malinaw. Kuha ito mula sa siwang ng pinto ng opisina ni Tiago. Kaninang hapon, kitang-kita si Renato na binubuksan ang safe. Kitang-kita kung paano niya nilimas ang pera at isinilid sa isang brown envelope. Ang parehong envelope na natagpuan sa bag ni Solana. At higit sa lahat, dinig na dinig ang boses ni Renato habang kausap ang telepono. "Oo, nasa akin na. Ibibintang ko sa katulong. Madali lang lokohin si Tiago. Masyadong emosyonal ang gago." Ang bawat salita sa video ay parang pako na bumaon sa huling tiwala ni Tiago sa kanyang pinsan. Ibinaba ni Tiago ang telepono at tumingin kay Renato nang may malamig na puot. "Itinuring kitang kapatid, Renato. Pinagkatiwalaan kita sa kumpanya. Pinagkatiwalaan kita sa pamilya ko." "Kapatid?" Tumawa si Renato nang mapakla. "Kapatid ba ang turing mo sa akin? O alalay? Habang buhay na lang ba akong nasa anino mo, Tiago? Lagi na lang ikaw ang magaling, ikaw ang mayaman, ikaw ang bida." At ngayon, tumingin siya kay Solana ng may pandidiri. "Ipapalit mo sa akin ang anak ng driver? Ang mga hampas lupang ito?" "Tama na," matigas na sabi ni Tiago. "Tapos na ang laro mo. Tumawag na si Manang Celia ng pulis." Sa pagkarinig ng salitang pulis, nagdilim ang paningin ni Renato. Ang takot na makulong at mawalan ng lahat ay naging isang mapanganib na enerhiya. Kung babagsak siya, magsasama siya ng iba. Dumapo ang kanyang paningin sa isang mabigat na brass lamp sa ibabaw ng side table. "Hindi!" sigaw ni Renato. "Hindi ako makukulong dahil lang sa inyo." Sa isang mabilis na galaw, dinampot niya ang lampara at sumugod. Hindi kay Tiago, kundi kay Solana at Elias na nasa sahig. Alam niyang ito ang kahinaan ni Tiago. "Solana!" sigaw ni Tiago.
Nakita ni Solana ang pagtaas ng kamay ni Renato. Wala na siyang oras para umiwas. Niyakap na lang niya ng mahigpit si Elias at ipinikit ang mga mata. Hinihintay ang pagtama ng matigas na metal. Ngunit hindi dumating ang sakit. Sa halip, narinig niya ang isang kumunoy na tunog ng metal na tumama sa laman at buto at isang mabigat na daing. Dahan-dahang iminulat ni Solana ang kanyang mga mata. Nakatayo sa harap nila si Tiago. Nakadipa ang kanyang mga braso, tila isang pader na nagpoprotekta sa kanila. Dahan-dahan, bumagsak si Tiago paluhod sa kanyang balikat kung saan dapat tatama ang hampas kay Solana ay may umaagos na dugo. Sinalo niya ang buong puwersa ng hampas ni Renato. "Tiago!" Sigaw ni Renato, nabitawan ang lampara sa gulat. Hindi niya akalain na gagawin iyon ng pinsan niya para sa isang katulong. Napahawak si Tiago sa kanyang balikat, napangiwi sa sakit, ngunit hindi siya tumumba. Tumingala siya kay Renato. Ang kanyang mga mata ay pagod, ngunit matatag. "Bayad na ako," bulong ni Tiago habang tumitingin kay Solana. "Bayad na ako kay Fidel." Sa sandaling iyon, dumating ang mga gwardya ng subdivision kasama ang mga pulis. Mabilis nilang dinakma si Renato na tulala at hindi na nanlaban. Habang pinoposasan at inilalabas ng kwarto ang nagwawalang si Renato, ang tanging narinig sa kanya ay mga sumpa at sisi. Ngunit sa loob ng kwarto, iba ang nangingibabaw na damdamin. Gumapang si Solana palapit kay Tiago. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang sinusubukang diinan ang dumudugong balikat ng amo. "Sir! Sir Tiago, bakit niyo po ginawa yon?" Umiiyak na tanong ni Solana. Ngumiti si Tiago. Kahit na namumutla na siya sa sakit at pagod, hinawakan niya ang kamay ni Solana na nasa balikat niya. Mainit ang kanyang palad. Dahil huminga ng malalim si Tiago, tinitigan si Solana at Elias. Dahil ang pamilya, hindi iniiwan. Sa may pinto, nakatayo si Alana at Doña Isabel. Nakita ng bata ang kanyang ama na sugatan. Sa halip na matakot at tumakbo palayo, dahan-dahan itong lumapit. Lumuhod si Alana sa tabi ni Tiago, hinawakan ang mukha ng ama at hinalikan ito sa noo. Ang bagyo ay tuluyan ng lumipas. Ang halimaw ay wala na. At sa gitna ng magulong kwarto, isang tunay na pamilya ang nagsisimulang mabuo mula sa mga piraso ng sakit at sakripisyo. Ang amoy ng antiseptiko at ang malamig na hangin ng ospital ang unang bumati sa kamalayan ni Tiago. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata at ang puting kisame ay tila umiikot bago ito luminaw. Ang bawat paghinga niya ay may kasamang kirot sa kanyang balikat at ulo, isang pisikal na paalala ng naganap na trahedya sa mansyon. Sinubukan niyang gumalaw, ngunit naramdaman niya ang bigat sa kanyang kanang kamay. Tumingin siya sa ibaba. Doon, nakayuko sa gilid ng kanyang kama, natutulog si Solana. Ang ulo nito ay nakapatong sa gilid ng kutsyon, habang ang kanyang kamay ay mahigpit na hawak ang mga daliri ni Tiago. Sa kabila ng hindi komportableng pwesto, mahimbing ang tulog nito, baka sa mukha ang matinding pagod mula sa magdamag na pagbabantay. Sa kabilang sofa naman, nakahiga si Alana at Elias, magkatabing natutulog na parang magkapatid. Pinagmasdan ni Tiago si Solana. Ang babaeng ito, na minsan niyang tinawag na anino, na minsan niyang pinaghinalaan, ay siya palang liwanag na matagal na niyang hinahanap. Naalala niya ang bigat ng brass lamp na tumama sa kanyang balikat. Masakit iyon, oo, pero mas masakit isipin kung tumama yon kay Solana o kay Elias. Gumuhit ang isang manipis na ngiti sa mga labi ni Tiago. Sa buong buhay niya, nasanay siyang ang mga tao ay lumalapit sa kanya dahil sa kanyang apelyido o pera. Si Renato, ang sarili niyang kadugo, ay nagtaksil sa kanya dahil sa kasakiman. Ngunit ang babaeng ito, na walang-wala, ay handang ibuwis ang buhay para sa anak niya nang walang hinihintay na kapalit.
Napansin niyang gumalaw si Solana. Dahan-dahan itong nag-inat at nagmulat ng mata. Nang makita niyang gising na si Tiago, agad itong napaayos ng upo. Ang pag-aalala ay agad na rumehistro sa kanyang mukha. "Sir Tiago, gising na po kayo!" Bulong ni Solana, maingat na huwag magising ang mga bata. "May masakit po ba sa inyo? Tatawagin ko po ba ang doktor?" Umiling si Tiago ng marahan. "Ayos lang ako, Solana. Huwag kang mag-alala." Tinitigan niya ito sa mata. "Ikaw? Ayos ka lang ba? Hindi ka ba nasaktan ni Renato?" "Wala po ito, sir. Galos lang," sagot ni Solana habang inaayos ang kumot ni Tiago. "Ang mahalaga, ligtas kayo. Ligtas ang mga bata." Hinawakan ni Tiago ang kamay ni Solana. Pinigilan ito sa pag-aasikaso. Natigilan si Solana. Naramdaman niya ang init ng palad ng amo at ang kuryenteng dulot nito ay gumapang sa kanyang braso patungo sa kanyang dibdib. "Bakit?" tanong ni Tiago. Ang kanyang boses ay paos at seryoso. "Po? Bakit ka nanatili? Pagkatapos ng lahat ng sinabi ko sa'yo, pagkatapos kitang pagbintangan, pagkatapos kitang ituring na parang basura, bakit mo pa rin iniligtas ang anak ko? Bakit nandito ka pa rin?" Yumuko si Solana. Ang tanong ay tumagos sa kanyang puso. Bakit nga ba? Dahil ba sa utang na loob ng ama niya? O dahil sa isang damdaming unti-unting umuusbong sa kanyang sarili? Tumingala siya at sinalubong ang tingin ni Tiago. "Dahil nakita ko po sa mga mata ni Alana, ang nakita ko sa mga mata ni Elias. Ang pangangailangan ng pagmamahal." At huminto siya sandali. "Dahil alam ko po na sa likod ng galit niyo, sir, ay isang amang natatakot lang mawalan ulit." Natahimik si Tiago. Ang sagot ni Solana ay simple, ngunit tinamaan siya nito sa pinakamasakit na parte ng kanyang kaluluwa. "Solana," banggit ni Tiago. Ang kanyang boses ay halos pabulong na. "Ang utang ng ama mo, bayad na. Matagal na palang bayad. Ako ang may utang sa'yo ngayon. Utang ko sa'yo ang buhay ko at ang buhay ni Alana." Binitiwan niya ang kamay nito, ngunit hindi dahil gusto niyang lumayo, kundi dahil sa hiya. "Kaya, kung gusto mong umalis, kung gusto mong lumayo sa magulo naming buhay para magsimula ng sarili ninyo ni Elias, maiintindihan ko. Bibigyan kita ng sapat na pera para makapagsimula kayo kahit saan niyo gusto. Malaya ka na." Nanikip ang dibdib ni Solana. Ito na ang kalayaan. Ito na ang pagkakataong makawala sa mansyon na puno ng mapapait na alaala. Pwede na silang umuwi sa probinsya. Pwede na silang mamuhay ng tahimik. Tumayo si Solana, dahan-dahan. Ang tunog ng kanyang pagtayo ay tila hudyat ng pamamaalam. Akala ni Tiago ay aalis na ito para mag-impake. Ipinikit ni Tiago ang kanyang mga mata, handa nang tanggapin ang pag-iisa muli. Deserve niya ito. Deserve niyang maiwan. Ngunit hindi humakbang palayo si Solana. Sa halip, naramdaman ni Tiago ang isang maliit na kamay na humawak sa kanyang braso. Nagmulat siya ng mata. Hindi si Solana ang humawak sa kanya, kundi si Alana. Gising na pala ang bata. Nakatayo ito sa gilid ng kama. Ang mga mata ay namumugto pa sa pag-iyak, ngunit may determinasyon sa mukha. Nakatingin ito kay Tiago, tapos kay Solana. Pagkatapos, lumapit si Alana kay Solana. Niyakap niya ang babae sa baywang ng mahigpit na mahigpit. Ibinaon ang mukha sa uniforme nito. At sa katahimikan ng kwartong iyon, isang tinig ang bumasag sa lahat ng pagdududa. Isang tinig na matagal nang hindi naririnig. "Huwag!" Napatingin si Tiago. Napatingin si Solana. Tumingala si Alana kay Solana. Ang mga luha ay nagsisimulang tumulumuli. "Huwag po kayong aalis." Ang bawat salita ay hirap, garalgal, at tila kinakalawang. Ngunit ito ang pinakamalinaw at pinakamatamis na pangungusap na narinig ni Tiago sa buong buhay niya. Napaluhod si Solana,
at niyakap si Alana. Hindi, senyorita. Hindi ako aalis. Pangako. Tumingin si Solana kay Tiago. Sa mga mata ng babae, nakita ni Tiago ang sagot. Hindi niya kailangan ng pera. Hindi niya kailangan ng kalayaan kung ang kapalit nito ay ang pag-iwan sa pamilyang natagpuan niya sa gitna ng bagyo. Hindi kami aalis, sir, sabi ni Solana habang hawak ang kamay ni Alana at Elias na lumapit na rin. Dahil ang pamilya hindi iniiwan. Sa sandaling iyon, sa loob ng 4 na sulok ng puting kwartong iyon, naramdaman ni Tiago ang tunay na paghilom. Hindi ng kanyang sugat sa balikat, kundi ng sugat sa kanyang puso na 20 taon nang nagnanaknak. Ang bagyo ay tapos na, ang araw ay sumisikat na, at sa wakas, ang mansyon ng De Vega ay magiging tahanan na ulit. Iba na ang ihip ng hangin sa mansyon De Vega. Kung dati ay amoy luma at lungkot ang bawat sulok ng bahay, ngayon ay amoy sampagwita at bagong luto na sinangag. Ang mga bintanang salamin na dati laging nakasarado ay ngayon nakabukas ng maluwag. Hinahayaang pumasok ang liwanag ng araw at ang sariwang hangin mula sa hardin. 1 linggo na ang nakalipas mula nang lumabas si Tiago sa ospital. Ang sugat sa kanyang balikat ay naghihilom na, ngunit ang pagbabago sa kanyang puso ay mas mabilis pa sa paggaling ng kanyang katawan. Sa sala, wala na ang mabigat na katahimikan. Sa halip, maririnig ang mahina ngunit masayang tawanan. Nakaupo sa sahig si Alana at Elias. Tinuturuan ni Elias si Alana na magtiklop ng papel para maging eroplano. Ang batang babae, na dati takot sa sarili niyang anino, ay nakangiti na ngayon habang pinapanood ang paglipad ng papel sa ere. Paliparin mo, senyorita, sabi ni Elias habang inaabot ang isa pang eroplano. Kinuha ito ni Alana. Tumingin siya kay Elias at sa isang tinig na mahina pa rin ngunit puno na ng kumpiyansa, nagsalita siya. Ang taas? Napangiti si Solana habang pinapanood sila mula sa kusina. Nagpupunas siya ng mga plato, ngunit ang kanyang isip ay lumilipad sa kaligayahan. Wala na si Renato. Ang balita kaninang umaga ay kumpirmado na. Nakakulong na ito at nahaharap sa patong-patong na kaso ng estafa at frustrated murder. Ang hustisya ay gumulong na at ang tinik sa lalamunan ng pamilya ay tuluyan ng nabunot. Solana. Napatalon ng bahagya si Solana sa gulat. Hindi niya namalayan na nakatayo na pala sa likod niya si Tiago. Humarap siya. Sir Tiago, gising na po pala kayo. Ipaghahanda ko po kayo ng kape. Akmang tatalikod siya para kumuha ng tasa, ngunit pinigilan siya ng boses ni Tiago. Wag na, Solana. Umupo ka muna. Hinila ni Tiago ang isang silya sa breakfast nook at inalok ito kay Solana. Nag-alinlangan ang babae. Sanay siyang nagsisilbi, hindi pinagsisilbihan. Sir, nakakahiya po. Trabaho ko po ang... Please, putol ni Tiago. Ang kanyang mga mata ay nagsusumamo. Kahit ngayon lang, hindi bilang amo at empleyado, kundi bilang Tiago at Solana. Dahan-dahang umupo si Solana. Umupo rin si Tiago sa tapat niya. Sa pagitan nila ay ang mesa. Ngunit sa pakiramdam ni Solana, wala nang pader na naghihiwalay sa kanila. Pinagmasdan ni Tiago ang mukha ni Solana. Ang mga mata nito ay pagod, pero masaya. Ang mga kamay nito ay magaspang sa trabaho, ngunit ito ang mga kamay na nag-aruga sa anak niya noong panahong siya ay bulag sa sarili niyang sakit. Nakausap ko na ang abogado ko kanina, panimula ni Tiago. Kinabahan si Solana. Tungkol po saan, sir? Kung tungkol po ito sa sweldo ko. Kahit wag na po muna. Alam ko pong marami kayong inaayos sa kumpanya dahil sa ginawa ni Sir Renato. Umiling si Tiago at bahagyang natawa. Hindi tungkol sa sweldo mo, Solana. Tungkol ito sa Educational Trust Fund ni Elias at sayo. Kinuha ni Tiago ang isang sobre sa mesa at iniabot kay Solana. Ito ang deed of absolute sale ng isang maliit na bahay at lupa
sa Laguna, malapit sa bayan nyo. At isang account para sa pag-aaral ni Elias hanggang kolehiyo. Nanlaki ang mga mata ni Solana. Sir, hindi ko po matatanggap to. Sobra-sobra na po ito. Ginawa ko lang po ang tama. Dahan-dahang inabot ni Tiago ang kamay ni Solana na nakapatong sa mesa. Hinawakan niya ito ng mahigpit. Ang init ng palad ni Tiago ay tumagos sa balat ni Solana. Nagpabilis ng tibok ng kanyang puso. Kulang pa yan. Seryosong sabi ni Tiago. Kulang pa yan sa buhay na ibinalik mo sa akin. Tinanggap ng ama mo ang bala para sa akin noon. At tinanggap mo naman ang hampas para sa anak ko ngayon. Utang ko sa pamilya niyo ang lahat. Sir, nangingilid ang luha ni Solana. Pero may isa pa akong hiling. Dugtong ni Tiago. Ang kanyang boses ay humihina. Tila nahihiya. Sana, wag mong gamitin yan para umalis. Natigilan si Solana. Tinitigan niya si Tiago. Nakita niya ang takot sa mga mata ng makapangyarihang lalaki. Takot na maiwan. Ang bahay na yan sa Laguna. Regalo ko yan para may matatawag kayong sarili niyo. Pero, ang gusto ko sana, dito pa rin kayo tumira. Dito sa tabi namin. Humigpit ang hawak ni Tiago sa kamay niya. Hindi ko na kaya, Solana. Hindi ko na kayang bumalik sa dilim. Ikaw at si Elias. Kayo ang nagbukas ng mga bintana ng bahay na ito. Kayo ang nagdala ng musika. Kung aalis kayo, babalik lang kami sa pagiging bato. Naramdaman ni Solana ang katotohanan sa bawat salita. At naramdaman din niya ang sagot ng kanyang sariling puso. Hindi niya kayang iwan si Alana. At lalong hindi niya kayang iwan ang lalaking nasa harap niya. Ang lalaking unti-unti niyang nakikilala, hindi bilang isang hari, kundi bilang isang tao. Ngumiti si Solana, isang nangiting puno ng pagmamahal at pangako. Sabi ko naman po sa inyo, sir, malambing niyang sagot. Ang pamilya, hindi iniiwan. Hanggat kailangan niyo kami. Hanggat kailangan ako ni Alana, mananatili kami. Di isang buntong hininga ng ginhawa ang pinakawalan ni Tiago. Para siyang nabunutan ng tinik. Salamat, bulong niya. Pagkatapos, tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Solana. At isa pa, huwag mo na akong tawaging sir. Tiago na lang. Masyado nang formal para sa babaeng nagligtas ng buhay ko. Namula si Solana at yumuko, pero hindi niya binawi ang kanyang kamay. Susubukan ko po, Tiago. Ang pagbanggit ng pangalan niya sa labi ni Solana ay parang musika sa pandinig ni Tiago. Tumayo si Tiago, hila pa rin ang kamay ni Solana hanggang sa mapatayo rin ang babae. Sa gitna ng kusina, sa ilalim ng sinag ng araw na tumatagos sa bintana, magkaharap silang nakatayo. Walang nagsasalita. Sapat na ang tibok ng kanilang mga puso para punan ng katahimikan. Dahan-dahang inilapit ni Tiago ang kanyang mukha at hinalikan si Solana sa noo. Isang halik ng pasasalamat, isang halik ng respeto, at higit sa lahat, isang halik ng pangako para sa isang bagong simula. Halika na! Yaya ni Tiago, habang inaakbay si Solana papunta sa sala kung saan naglalaro ang mga bata. Panahon na para kumain ng tanghalian bilang isang pamilya. Paglabas nila sa sala, sinalubong sila ng tawa ni na Alana at Elias. Ang mga eroplanong papel ay nagliliparan sa ere, sumasayaw sa hangin, malaya at walang takot na bumagsak dahil alam nilang may sasalo sa kanila. Ang gabi ay tapos na. Ang bagyo ay lumipas na. Ang araw ay tuluyan ng umahon sa mansyon ng De Vega. Isang taon ang mabilis na lumipas, tila isang pahina ng libro na mabilis na naitabi upang bigyang daan ng isang bagong kabanata. Ang mansyon De Vega, na dati ay kinatatakutan dahil sa taas ng mga pader nito at lamig ng mga pasilyo, ay wala na. Sa halip, ang itinayo ni Tiago sa lupang iyon ay ang Fidel De Vega Center for Arts, isang tahanan at paaralan para sa mga batang may espesyal na pangangailangan at mga ulilang
tulad ni Elias at Alana noon. Ang mga dating bintanang laging nakapinid ay pinalitan ng mga malalawak na bukana kung saan malayang pumapasok ang amoy ng dagat at ang init ng araw. Ang mga plastik na dating bumabalot sa mga muebles ay wala na. Pinalitan ang mga ito ng mga makukulay na pinta ng mga bata, mga luntiang halaman, at mga bakas ng madudungis na kamay na puno ng pintura, mga bakas ng tunay na buhay. Sa gitna ng malawak na hardin, kung saan dati ay naganap ang isang madilim na bagyo, may isang pagtitipon ngayon. Isang simpleng selebrasyon para sa unang anibersaryo ng center. Nakaupo si Doña Isabel sa isang tumba-tumba. Nakangiting pinapanood ang paligid. Ang kanyang mga mata ay puno ng kapayapaan. Sa tabi niya ay si Manang Celia na hindi na lamang isang kasambahay kundi isang katuwang na sa pagpapatakbo ng tahanan. Tingnan mo sila, Celia. Mahinang sabi ni Doña Isabel. Sino ang mag-aakalang ang luhang itinanim natin noon ay magbubunga ng ganitong kagandahang sayaw? Sa gitna ng entablado, nagsisimula na ang isang pagtatanghal. Si Elias ay nakaupo sa harap ng isang engrandeng piano. Ang kanyang mga daliri ay marahang sumasayaw sa mga tiklado, lumilikha ng isang himig na puno ng pag-asa. At sa gitna, si Alana ay sumasayaw. Hindi na siya ang batang nanginginig sa takot. Ang bawat kumpas ng kanyang kamay at bawat ikot ng kanyang katawan ay puno ng kumpiyansa at grasya. Nang matapos ang sayaw, tumakbo si Alana pababa ng entablado. Hindi siya tumakbo palayo, kundi patungo sa 2 taong naghihintay sa kanya sa gilid. "Dad! Mommy Solana! Did you see me?" Masayang sigaw ni Alana. Niyakap ni Tiago ang kanyang anak, binuhat ito at pinalipad sa ere, habang naririnig ang malakas na halakhak ng bata. Pagkatapos, tumingin siya kay Solana, na nakatayo sa kanyang tabi, may hawak na bouquet ng mga sariwang rosas. Hindi na uniforme ng katulong ang suot ni Solana. Nakasuot siya ng isang simpleng asul na dress na bumabagay sa kanyang maamong mukha. Siya na ngayon ang tumatayong tagapamahala ng center, ang ina ng lahat ng batang naroon at ang babaeng nagbigay ng bagong kahulugan sa buhay ni Tiago. "Ang galing-galing mo, anak," sabi ni Solana, habang hinahaplos ang pawisang noo ni Alana. "Proud na proud kami sa'yo." Nang lumubog ang araw at natapos ang selebrasyon, naglakad ang 4 patungo sa dalampasigan sa likod ng center. Ang tunog ng mga alon na humahalik sa pampang ay tila isang banayad na kanta ng kalikasan. Naupo sila sa buhanginan. Si Elias at Alana ay abala sa paghahanap ng mga kabibe sa di kalayuan. Si Tiago at Solana naman ay nanatiling nakaupo. Pinapanood ang pagpapalit ng kulay ng langit mula kahel patungong lila. "Minsan iniisip ko," panimula ni Tiago, habang dahan-dahang hinahawakan ang kamay ni Solana. "Paano kung hindi ka dumating? Paano kung nanatili akong bulag sa katotohanan?" Tumingin si Solana sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng unang bituin. "Darating at darating ang liwanag, Tiago. Siguro kailangan lang nating dumaan sa bagyo para matutunan nating buksan ang mga bintana." Humilig si Tiago sa balikat ni Solana. "Alam mo, Solana, sa buong buhay ko, akala ko ang utang na loob ay isang pabigat, isang kadena na kailangang bayaran ng pera o sakripisyo. Pero tinuruan mo ako na ang tunay na utang na loob ay hindi binabayaran. Sinusuklian ito ng pagmamahal." Hinarap ni Tiago si Solana. Inilabas niya ang isang maliit na kahon mula sa kanyang bulsa. Sa loob nito ay ang gintong kwintas na dating kivat ng ama ni Solana na pinaayos at nilinisan ni Tiago. "Ito ang huling piraso ng kahapon," sabi ni Tiago habang isinusuot ang kwintas sa leeg ni Solana. "At ang paghawak ko sa kamay mo ngayon, ito ang simula ng ating habambuhay." Walang kailangang sabihin si Solana. Ang kanyang mga luha ng kaligayahan at ang mahigpit na pagkakahawak niya sa kamay ni Tiago ay sapat na. Sa dulo ng lahat ng pait, sa dulo ng lahat ng panghuhusga at sakit, natagpuan nila ang isang bagay na mas matimbang kaysa yaman
at mas malalim kaysa dugo. Napagtanto ni Solana na ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang paglimot sa nakaraan, kundi ang pagpili na hindi na ito maging hadlang sa kinabukasan. Ang kanyang ama na si Fidel ay maaring wala na, ngunit ang kabutihan nito ay nananatiling buhay sa bawat ngiti ni Alana, sa bawat himig ni Elias, at sa bawat tibok ng puso ni Tiago. Tumingala sila nang lumapit ang dalawang bata sa kanila. Sabay-sabay silang tumayo at naglakad pabalik sa mansyong dati ay kulungan, ngunit ngayon ay isa ng malayang tahanan. Ang kwento ng mga De Vega ay hindi lamang kwento ng yaman at kapangyarihan. Ito ay kwento ng isang aninong nahanap ang kanyang mukha, ng isang haring natutong lumuhod, at ng isang pamilyang binuo ng tadhana sa gitna ng ulan. Dahil sa dulo ng araw, ang pamilya ay hindi lamang nasusukat sa pangalang dala mo, kundi sa mga taong handang sumalo sa'yo kapag ang mundo ay nagsisimula ng gumuho. At sa ilalim ng liwanag ng buwan, ang huling maririnig ay ang payapang lulabay ng mga alon, isang awit ng paghilom, isang awit ng pag-asa, at isang awit ng pag-ibig na wala ng katapusan. Ang bawat hakbang nila sa buhanginan ay bakas ng isang kwentong hindi na mabubura ng kahit anong bagyo. Dahil ang tunay na tahanan ay hindi nabubuo sa semento, kundi sa tibok ng mga pusong nagkakaintindihan. Maraming salamat sa inyong pananatili at pakikinig hanggang sa huling sandali ng kwentong ito. Habang isinusulat ko ang bawat kabanata ng buhay ni Solana at Tiago, lalo na ang mga sandaling kailangang magsakripisyo ni Solana at ang pagtanggap ni Tiago sa kanyang mga pagkakamali, hindi ko rin mapigilang maramdaman ng bigat sa aking sariling dibdib. May mga gabi na ang aking panulat ay tila bumabagal dahil sa tindi ng emosyong namumuo sa bawat salita. Ang kwentong ito ay hango sa isang maliit na bahagi ng aking sariling karanasan at sa mga taong nakilala ko na dumaan sa matitinding pagsubok ngunit piniling manatiling mabuti. Nais ko lamang ipaalala sa inyo na ang pag-asa ay parang isang maliit na binhi sa ilalim ng lupang tuyo. Kailangan lang ng kaunting pagmamahal at tiyaga para ito ay muling sumibol at mamulaklak. Sa mundong puno ng puot at paghuhusga, naniniwala ako na ang pagpapatawad ang kaisa-isang liwanag na hinding-hindi magdidilim. Gaya ng isang maliit na kandila sa gitna ng malakas na hangin, ang ating kabutihan ang magsisilbing proteksyon sa mga taong nawawalan na ng direksyon. Ngunit bago tayo tuluyang magpaalam sa pamilya De Vega, nais kong mag-iwan ng isang tanong sa inyong mga puso. Kung ikaw ang nasa kalagayan ni Solana, kaya mo rin bang yakapin at patawarin ang taong naging dahilan ng iyong pagdurusa sa loob ng mahabang panahon? O kaya mo rin bang tanggapin ang iyong mga pagkakamali at magbago, gaya ni Tiago? Napakahirap, hindi ba? Sana ay nag-iwan ang kwentong ito ng kaunting init at inspirasyon sa inyong mga puso habang kayo ay nagpapahinga o gumagawa ng mga gawaing bahay. Napakalaking bagay para sa akin na malaman ang inyong mga saloobin. Kaya huwag po kayong mag-atubiling iwanan ang inyong mga komento sa ibaba. Ibahagi ang inyong mga paboritong eksena, i-like ang video na ito, at i-share ang kwento ni Solana sa inyong mga kaibigan at mahal sa buhay. Ang inyong suporta ang nagsisilbing lakas ko upang patuloy na bumuo ng mga kwentong magbibigay ng kulay at aral sa ating buhay. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na paglalakbay ng damdamin. Ingat po kayong lahat at laging tandaan na pagkatapos ng bawat bagyo, laging may sikat ng araw na naghihintay.